Ironic para kay Kin na si Rona ang mas madalas niyang kasama sa pamamasyal, gayong ang dahilan kaya sila nagpunta sa isla ay para maging close uli sila ni Trisha. Kung hindi kasi nagbe-beauty rest di umano ang girlfriend niya, ay tinatamad naman itong mamasyal. I just feel like vegetating. Iyon ang kalimitan nitong ikatwiran. Ibig sabihin, mas type pa nito ang humilata sa hamak o kaya naman ay magbabad sa jacuzzi. Dapat siguro niya itong samahan. Noong unay sinasamahan naman niya ito. Pero bukod sa nakakabagot ang ganoon, para ding hindi ito ganoon ka-enthusiastic sa pakikipag-usap sa kanya. Either she seemed to be lost in deep thought or she was not in the mood to talk. Inusisa na niya ito tungkol doon pero itinanggi nito ang ganoon ang ginagawa nito. Is it a crime to want to tune out every now and then? Balik tanong nito sa kanya. Isn't that what people do when they go on a vacation? To shut down for a while? Hindi niya tuloy maiwasang maisip na mabuti pala at may kasama silang iba. Kung hindi ay baka namatay na ito sa pagkainip. Or would things have been different had they been alone? Parang hindi. Kahit naman kasi magkaroon ng pagkakataong magkasarili naman sila, ay pareho rin lang ang reaksyon nito. Kanina ay yayayain dapat niyang mag-island hopping si Trisha. Pero pagdating niya sa kwarto nito, ay nadatnan niyang nakahiga ito at may dalawang hiwa ng pipinong nakatakip sa mga mata nito. Hindi na niya ito tinawag. Wala siyang kakayahan na katulad ng kay Rona pero nahihinuha niya ang ibig sabihin nito. Is that you, Carl? Parang nasense ni Trisha na may tao. No, it's me. Sagot niya. Oh, you need anything? Some enthusiasm maybe. No, nothing. Plano ko lang mag-island hopping. Hindi muna ito umimik. I'm just in the mood to simula nito. I'm not asking you to come along. Sabad naman niya. Sinasabi ko lang para hindi mo ako hanapin. Have fun, sabi nito. Hindi na siya sumagot. Iniwan na lang niya ito. Paglabas niya ng cottage ay natanaw niya sa baybayin sina Rona at Carl. May dalang DSLR camera ang lalaki at panay ang tutok nito niyon sa dalaga. Pinilit niyang huwag aminin na naiinis siya sa nakitang tagpo pero nang marinig niya ang paghagalpak ng dalawa ni Rona ay kusang nagtagis ang mga bagang niya. Naisip niya na naiinggit siguro siya sa dalawa. Mabuti pa ang mga ito, halatang nag-e-enjoy. Kung sa bagay, masaya talagang kasama si Rona. Game itong sumubok ng kung ano-ano mga bagay, parati pang nagbibiro. Nang makita siya nito ay kumaway ito ng pang beauty queen at parang gumagamong nakatanaw ng apoy. Nahimok agad siya nang lapitan nito sa halip na motorbat na ipadala ang mini resort. May lakad ka ata, puna ni Rona. Para mag-aabang ka ng jeep eh. Pupunta ka sa mall? Agad na napalis ang pagkayamot na nadarama niya. Hindi, bibili lang ng suka sa kanto. Jeez, she even managed to make a joker out of me. Pagkabili ng chips ha, at saka ng coke. Teka, saan ba lahad mo? May lihim na lagusan ba dun sa beach kung saan paglabas mo ay nasa Ortigas ka na? Hindi niya napigilang tumawa. She was just so funny. Meron, pero bihira lang ang nakakaalam ng tamang daan. May password eh. But seriously, I'm going to island hopping. Daya mo naman, mag-isa ka lang? Kansyaw ni Carl pero tumingin din ito sa gawin ng cottage. Inaasahan siguro nito na lalabas mula roon si Trisha. Niyayaya ko si Trisha, kaso ayaw niya. Kung yayayain ko kayo, mag-iisa lang siya rito. Paliwanag niya. Kung sa bagay, sang-ayon ni Carl. Baka kung ano pa ang gawin ng isang yon, baka pagbalik natin maging bato na siya. But hey, baka gusto mong sumama. Baling nito kay Rona. Hindi niya inaasahan ang tuwang nadama niya sa mungkahing iyon ng lalaki. Aha? Sa halip na tatlo tayong magiging bato rito, ako na lang ang dadami kay Trisha. Pagtulog lang naman ang trip ng isang yon at parang masarap ngang matulog.
Nakakantok ang hangin. Yun kung okay lang kay Kin pala. Sabi pa ni Carl. Ano ka ba? Baka feel niyang mag-solo flight. Sabi ni Rona. No, actually, I'd welcome some company. Kung gusto mong sumama, okay lang. Sabi ni Kin. Ako ba naririnig mong humindi? Saad nito, pero bumaling din kay Carl. Sure ka? Okay ka lang? Yeah, no problem. Pasalubungan mo lang ako ng matamis na kiss. Solve na ako. Parang gustong kutusan ni Kin si Carl, pero may silbi rin naman ang suhestyon nito kaya bawing-bawi na ito. Animoy bata na magpi-field trip si Rona sa ipinamalas nitong excitement. Panay pa nga ang tanaw nito sa laot habang hinihintay nila ang bangka. Ang tagal naman. Anong nangyari? Na traffic? Tanong nito. Relax ka lang. Parating na yon. At wala namang takdang oras ang pagpunta sa kung saan mga islang hindi nila kailangan magmadali. Ay, bago ang lahat. Teka nga pala. Hinawakan siya nito bigla saka pumikit. Agad na nahulaan niya kung bakit. Sinusubukan itong sumagap ng pangitain. Wala Sana lang hindi sira ang radar. Anito. Nandyan ka naman para iligtas ako sa kapahamakan. Biro niya, pero hindi rin niya maiwasang maramdaman na lalo pa yata siyang napapalapit sa peligro dahil sa pagkakasama nila. Panay ang lingon ni Rona sa tanawin. Nasa laot na sila at ang sarap-sarap sa pakiramdam ng paghaplos ng malamig na hangin sa balat niya. Tumuang-tuwa naman na naisip niya na magkasama sila ni Kin ng matagal-tagal ay parang napaparock and roll ang puso niya. Crush na niya ito. Inaamin na niya iyon ngayon. Wala namang masama sa crush. Crush is paghanga, right? Naalala niya ang sandamukal na slum books na sinulatan niya nung kabataan niya. Halos lahat iyon ay may parte na nakalagay ng Define Crush. Ang pinakagasgas na sagot roon, crush is paghanga. Hindi masama ang humanga kay Kin dahil kahanga-hanga naman talaga ito. Dahil crush niya ito ay natural na matuwa siya na magkasama sila. Teka lang, ba't ayaw sumama ni Trisha? Naalala niyang itanong. Nagkibit balikat ito. Niyayaya ko pero sabi niya wala siya sa mood. Hindi ko na pinilit, baka mapikon lang. Nabawasan na isang paligo ang tuwa niya. Panakip butas pa lang labas niya. Pwede na rin, crush ko lang naman siya Hindi niya gawi ang magpanega kaya agad na siyang naghanap ng call console sa kalooban niya. May ganansya rin naman siya kahit paano. Makakapaglamyerda pa siya at libre pa. Humampas ang may kalakihang alon sa bangkang demotor kaya bahagya siyang umangat sa ere. Hindi naman iyon nakakatakot pero sapat iyon para mawalan siya ng balanse. Bahagya siyang napahiga. Bago pa siya makabawi ay umigkas na naman ng bangka. Hayon napahilata na siya. Sa likuran niya nakaupo si Kin kaya dito siya bumagsak. Dalawang bagay ang nagpasirko sa puso niya. Una ay ang madama niya ang pagdantay ng likod at ulo niya sa malatrosong hita nito. Pangalawa ay ang pagtambad ng mukha nito sa kanya nang tumimbawang siya dahil tumungo ito para alalayan siya. Okay ka lang ba? Of course. Akmang babangon siya pero panay ang igkas ng bangka. Kuya, dapat na ba tayo magsuot ng life vest? Sigaw niya. Tumawa ang bangkero. Hindi pa ma'am, kapag 10 piye ng alon, saka tayo magla-life vest. Sagot nito. Kung ganoon, wala man palang silang peligro ay nagpapasalamat na lang siya sa tsansang ibigay na sa kanya ng tadhana para manatili sa masarap na kalagayan niya. Kahit umigkas pa ng 10 ulit ang bangka, ay ayos lang sa kanya basta nasa kandungan siya ni Kin. Nahiya siya sa itinakbo ng isip niya kaya pinilit na rin niyang makaahon sa pagkakahiga. Almost paradise. Iyon ang gustong awitin ni Rona nang marating nila ni Kin ang isla kung saan daw sila mangangahalian. Bago pa iyon ay may 3 isla na rin silang dinaungan at wala siyang itulak kabigin sa mga iyon na kung kapakaganda na pag-uusapan. Pero wala palang binatbat ang mga iyon kung ikukumpara sa pinuntahan nila ngayon.
Puting-puti ang buhangin doon. Napakalinaw na nga ng tubig ay napakarami pa ng isdang namumugad sa karagatang iyon. Sari-sari ang kulay ng mga iyon. Karamihan ay noon lang niya nakita sa tanang buhay niya. Parang aquarium. Usal niya na halos malaglag ang kakataon niyang iyon. You ain't seen nothing yet, Anakin. Hindi kagaya sa 2 naunang islang pinuntahan nila, hindi makalapit ng husto ang bangka sa baybayin. Marami kasing korales at baka raw masira ang mga iyon kapag sumayad ang ilalim ng bangka sa mga iyon. Tiyempo kasi na low tide ang pagdating nila. Paano pala tayo makakarating sa isla kung ganoon? Tanong niya. Bubahatin ka ni Kuya, Anakin. Nagdududang tingin ang itinapon niya sa bangkero. Mahabag ka sa kanya, mahinang sabi niya kay Kin. Parang isang bulate na lang ang ipipirma niya na nagpapalakas sa buto niya. Payatot ang bangkero nilang bagaman may muscle sa mga braso at binti nito. Gayunman ay hindi kaya ng konsensya niya na magpakarga pa rito. Hula nga niya mas mabigat pa siya kaysa rito. Then you either have to swim or ako ang magbubuhat sa'yo. Parang gustong umikot ng paningin niya sa narinig kay Kin. Bakit? Waterproof ka? Hindi naman, pero in case na hindi mo mapansin na 6 feet ang tangkad ko, samantalang ikaw 4'3"? Yung hanggang hita ko hanggang leeg mo na. Yabang nito, magaling pa kaya akong lumangoy? Mababasa ang lahat-lahat sa'yo. Besides, those are not soft corals that you see. Matalas ang iba sa mga iyon. Baka masugatan ka. At bago masabihin kung may bulate ako, ipapaliwanag ko na agad na makapal ang maong nasuot ko, pati ang rubber sandals ko. Leggings ang suot niya. Ayaw niyang magmong dahil nang sa mahirap gumalaw sa skinny jeans niya, nakatsnelas din lang siya na mas bagay ilakad sa mall at hindi sa matatal sa korales. Wala na bang isla? Hirit niya. This is one of the best there. Sayang kung hindi natin mapupuntahan. Paano si Kuya? Naka-shorts at sando lang ang bangkero. Hindi niya kailangang sumama sa isla kung hindi ka magpapabuhat sa kanya. Pwedeng balikan na lang niyang tayo. Kakain na rin naman muna siya sa kanila at magpapahinga ng kaunti. Parang kinokonsensya siya nito. Pero hindi rin niya na ma-imagine na magpapabuhat siya rito. Binuhat na naman kita noon sabi nito. Ngayon nga lang sa likod ko ikaw sasakay. Ayaw mo? Di wag na tayong pumunta sa isla. Kainis ka. Tinakam-takam siya nito sa pagpabida sa ganda ng lugar. Pagkatapos hindi naman pala niya yun makikita. Di sige. Ikaw naman na magbubuhat, kaya ba't ako pa problema? Kung kanina ay almost paradise ang palagay niya sa lugar, ngayon ay total paradise na iyon. Mabigyan ba naman siya ng perpektong dahilan para maglambitin sa leeg ni Kin ang mararamdaman ng bawat pagkislot ng matigas na kalamnan nito, ang malalanghap ang samyu nito na nakakatak sa alaala niya. Kung hindi pa paraiso narating niya, hindi na niya alam kung ano. Napilitang tumigil sa paghakbang si Kin para siyang kinakapos ng hininga. He was in very good shape, so he was certain in what was not because of the exertion. Sa totoo lang ay hindi siya masyadong nabibigatan kay Rona, pero nakapagpahinga naman ng tuhod niya ang epekto ng pagbabangka ng mga braso at binti nito sa kanya. Pati na ang pagkakalapat ng harapan nito sa likod niya. Hindi niya pinlalo na buhatin ito. It started out as a joke. Kung ayaw nitong magpabuhat sa kanya, ay may iba pang paraan para makatingin sila sa isla. Mas mapapalayo nga lang sila o kaya ay mapipilitan ng mga itong lumusong sa tubig. Nang simulan niyang biruin nito ay nahimok siyang tingnan kung hanggang sa naabot ng pangbibiro niya. Now he was paying the price. Kapag hindi siya nag-ingat-ingat ay baka mailaglag niya ito. Masisira na nga mga korales ay malamang na may kantsawan pa siya nito ng katakot-takot. Kaya pa ba? Tanong ni Rona sa kanya. Ang bigat mo, pabirong reklamo niya. Sino ba kasi nagpumilit na buhatin ako, Aber? Akala ko kasi magaan ka lang.
Ang liit mo lang kasi pero singbigat ka pala ng baby buntading. Ikaw? Oh, wag ka malikot at baka malaglag pa kita. Ayun na nga oh. Nagkunwari siya nangangatog ang tuhod. Ang kaso ay gumalaw ang batong tinutuyuan niya. Hindi siya nakabawi sa paninimbang dahil sa pasan niya na bigat. Sabay silang napaupo nito sa tubig. Nalubog pa ang mga ito nang lumitaw ang ulo ay panay na ang ubo nito. Nakainom yata ito ng tubig dagat. Panay naman ang hagod niya sa likod nito. Okay ka lang ba? Nakakahinga ka? Patuloy ito sa pag-ubo pero marami pa ay humantong na ito sa pagtawa. Iyon naman ang hindi matigil-tigil. Nakakasira ba ng ulo ang makainom ng tubig dito? Tanong tuloy niya. Sa'yo masisira ang ulo ko. Natatawang saad nito. Ay nako, akala ko pa naman macho ka na. Lampa pala. Tumayo na ito. Mabuti na lang at nasa mababaw na parte na sila. Excuse me, hindi ako lampa. Mabigat ka lang. Pasaway ka kasi. Mabilis lang na nakarating sina Rona at Kin sa isla. Nasa baybay na sila nang bumalik ito sa kinaroroonan ng bangkero. Nakatayo ang lalaki sa malaking bato, hawak ang gamit at ang pagkain nila na nakalagay sa isang rubberized na bag at waterproof daw. Nakita niyang nag-uusap ang dalawa. Kapag Kwan ay tumalon-talon sa mga bato ang bangkero para marating ang bangka nito na ilang metro ang layo sa batong tinutungtungan nito. Agad ding nakabalik sa baybayin si Kin. Dahil wala na itong pasan ay mabilis na ang paglalakad nito. Sa isang lagun sila nagpunta. Napapalbibutan iyon ng malalaking bato kaya hindi maalon ng tubig at animoy swimming pool iyon sa sobrang linaw. Swimming pool na may isda. Basa na rin niya kaya hindi na siya nagpalit ng damit. Ang t-shirt at leggings na suot niya ay pwede na ring panglangoy. There's something here you should see. Anikin nang lumapit siya rito pagkatapos siyang tawagin. Ipinihit siya nito sa gawing kanan. Nakikita mo ba yon? Isang butas sa tabi ng napakalaking rock formation ang itinuro nito. Oh, ano yan? Kuweba! Isa iyan sa mga atraksyon ng isla. Halika, pasok tayo sa loob. Naku, pas muna ako. Agad na sabi niya. Akala ko ba game ka? Sa halot lahat ng adventures, oo. Huwag lang sa pagsuot sa masisikip at madidilim na lugar. Parang hindi ako makahinga. Have you ever tried it? Umiling siya. Nakatulong ako sa utility closet noong bata pa ako. Mula noon, hindi mo na ako mapapapasok sa masikip na lugar. Then maybe it's about time to you for conquer that fear. Mag-isa ka. Halika na, kasama mo naman ako. Hindi ka maaano. Utang na loob, Kin. Huwag mo akong pilitin. But therein lies the thrill. Imagine that feeling kapag napaglabanan mong takot mo. Ayaw. Gusto. Halina. Hinawakan nito ang braso niya at sinimulan siyang hilahin. Balak sana niyang pumalag pero kakatuwa na ang takot na nadarama niya ngayon ay hindi na kasintindi ng dati. May epekto siguro doon ang presensya ng lalaki. Oo, siya, sasama na. Pero kapag namatay ako sa takot, dadalhin niyo ng konsensya mo. I won't let anything happen to you. Sabi nito at parang handang-handang maniwala roon si Rona. One step at a time. Narinig ni Rona na usal ni Kin nang huminto siya sa paglalakad. 1/4 pa lang ang kuweba nang papasok nila. Kasi... Go on! Hinawakan nito ang magkabilang balikat niya. Ramdam niya ang init ng mga palad nito pati na ng katawan nitong halos sumayad na sa likod niya. Nanganganib siyang mag-hyperventilate. Pero hindi yata iyon dahil sa takot, kundi epekto ng pagkakadait nila. Ang presensya nito ay parang anesthesia o kaya ay gamot sa pampakalma na pumawi sa pangambang umaalon-alon sa dibdib niya. Hindi sargadong-sagado ang kuweba. Sa pinakataas sa bahagi niyon ay may butas at doon nagmumula ang liwanag na tumatanglaw sa paligid. Dahil doon, kahit wala silang baon na flashlight ay nakikita pa rin nila ang loob ng kuweba. Cool! Ginaya niyang malakas niyang marinig ang sambitin ng kabataan.
Ilang sandali pa lang silang nasa loob ay napakalaki na ng nabawas sa takot niya. Hindi niya malaman kung alin sa rock formation na nasa loob ang uunahin niyang tingnan. I told you. Nang magsalita sa likuran niya si Kin ay napapikit siya. Mas cool na wika niya sa isip. Maluwag na ang nilalakaran niya kaya umantabay na ito sa kanya. Hawak ang kamay niya, lumusong sila sa bahaging may tubig. Ang lamig! Napatili siya. Iyan ang cool. Anito. Natatawa siya. Ilang sandali pa ay abot na sa baywang niya ang tubig. Nasanay na rin siguro ang katawan niya sa temperatura niyon kaya hindi na siya ganong nilamigan. Maluwang na rin sa loob kaya hindi na rin nila kailangan maglakad ng magkasunod ni Kin. Nagawa na itong sumabay sa kanya. Hinagip nito ang kamay niya. Siguro ay para malalayan siya. Mabato kasi at posibleng madulas at matisod siya. Ano nang pakiramdam mo? Kaya? Tanong nito pagkadaka. Kayang-kaya. Ako pa? Ganti niya. I told you so. Anito. Actually, thanks to you. Ganti niya. Kung mag-isa lang ako, nun ka akong manghangahas na pumasok dito. Well, it was nice sharing this experience with you. Sagot nito sa tono nito ay parang sincero ito. Para tuloy biglang may bumara sa lalamunan niya. Kung siya ang tatanungin, wala siyang nais na makasalo sa karanasang iyon kundi ito. Pwede bang mag-swimming dito sa loob? Tanong niya para maalis ang pansin niya sa pagnanais na maiyak. Kung dahil iyon sa tuwa o sa panghihinayang, hindi niya matukoy. Oo naman! Ano pa palang hinihintay natin? Kin had to admire this woman. Mukhang napaka-game nga ni Rona sa pagsabak na buhay. Kahit kaunting kieme ay hindi niya ito kinikitaan at halatang hindi bahagi ng pagkatao nito ang inarte. She had such a big zest for life that it made her enthusiastic response to contagious. Noon siya lubusang natuwa sa napilitan siyang isama nito. She made an ordinary vacation seem more like an adventure. Halimbawa na lang ang pagpasok nila sa kuweba. Ilang kuweba na ang pinasok niya pero ngayon ay parang ibang pares ng mga matang gamit niya. Mga matang mas bukas sa kagandahang nakatambad sa mga iyon. And it was because of Rona. It was like seeing the lovely sights through her very appreciative eyes. He took the vacation to be with Trisha, to bond with her. Pero parang kabaligtaran ang pangyayari. Lalo pa yatang nakadistansya sa pagitan nila. Hindi naman siguro sa kanya lang maiibunto ng sisi. Sinubukan naman niyang gumawa ng paraan para makapagbanding sila pero ito ang tumatanggi sa mga oportunidad. They needed to talk seriously once they got back. Aalamin na niya once and for all kung saan ba gustong dalhin ni Trisha ang ugnayan nila. In the meantime, it would be a shame to let this much-deserved vacation to go waste. Pagkagaling nila ni Rona sa loob ng kuweba ay kumain sila pagkatapos ay nagpahinga sandali. Sa lilim ng mga mayabong na puno sila naglatag ng blanket at doon na rin siya humiga. Ito naman ay sumandal sa katawan ng puno. Ilang sandali lang ang lumipas ay natagpuan niyang naikwekwento niya na rito ang maraming bagay tungkol sa kanya. He just found it too easy to talk about himself and it amazed him because he had always thought of himself as a very private person. Nabanggit din nito ang tungkol sa pamilya nito. Naamin ang pakiramdam nito na kahit may ina pa ito ay parang nag-iisa na rin sa buhay. Kaya nga wala rin akong inuurungan na racket. Anito. Sa sarili ko lang ako pwedeng dumepende kaya hindi dapat mag-inarte. Hindi sa galit ako sa nanay ko. Karapatan niyang maging masaya. Nalulungkot lang din ako paminsan-minsan. Pero ganun talagang life, di ba? And he admired her for that all that more. Yung ibang kilala niya ay taglay na ang lahat ng biyaya pero kung mag-isip ay parang kulang pa rin iyon. May hinahanap pa mga yun na kung ano at panay pa ang reklamo. Tuloy ay animo siyang isang napaka-preskong tanawin si Rona na nakatambad sa kanya at sa panahon pang ni hindi niya iyon naaasahan. Cool, natagpuan niyang sinasabi niya iyon sa isip niya. Nang matahimik ng matagal-tagal ang pag-uusap niya, ay sinulpiyapan siya nito. Nakatulog na pala ito at habang nakasandal sa puno,
She looked as if she would topple down any minute, so he got up and gently pulled her down. Umusal lang ito ng kung ano, saka ito humimlay sa dibdib. Sa dibdib niya ito na piling isandal ang ulo nito at hinayaan na lang niya ito roon. He liked the feeling of having her nestled in his arms anyway. Matutulog na rin dapat siya pero hindi niya napigilang pagmasdan ng mukha ng kasama niya. It was like watching very lonely scenery. Ni hindi na nga yata niya gustong alisin ang paningin niya rito. He gently brushed away the strand of hair that fell across her face, and when he happened to glance at her lips, he was surprised to discover how tempting they looked. Kung hindi nga lang labag sa prinsipyo niya ang pagsasamantala, ay baka ninakawan niya ito ng halik. Pinilit na niyang alisin ang mga mata niya rito bago pa siya matuksong magpakulo-kuluko. Pinagkasya niya ang sarili sa magkatuwang pakiramdam na dulot ng pagkakasandig nito sa kanya, and he had feeling that the lovely memory would stay with him forever. Palubog na ang araw nang bumalik sila sa isla. Mataas na ang tubig kaya nagawa niyang ilapit ang bangkero ang bangka nito at hindi na niya kailangang pasanin si Rona, much to disappoint. Still, he enjoyed the trip back to the island. Napakaganda kasi ng langit at pakiramdam niya ay napaka-perpekto ng sandaling iyon. Kagaya kanina, sa gawing harap nakaupo si Rona. She was just an arm's length away and heaven help him because he was so tempted to reach out and pull her towards him. Don't be a jerk. Kung hindi pa sa paalala niyang iyon sa sarili, ay malamang na sinunod na nga niya ang udyok ng kalooban niya. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!